Kaya sa gabing ito, mga kaimpapawid, ay makakasama natin ang isang tunay na katutubo at sila yung mula sa lahi na hindi rin natin malimit naririnig at napapakinggan. Sa atin kasi, inisip, pag nasa norte ka, ang tawag natin sa kanila mga katutubo. Pag nasa south ka, ang tawag natin sa mga lumad. Okay? Meron din siyempre napakalaking grupo din ito ng mga katutubo nating kapatid, ang mga Moro. Kaya sa gabing ito ay ating makakapanayam, no? Ang isang napakahalagang panauhin na talagang tunay na muro at tunay ding nakikipaglaban, nakikibaka, hindi lang para sa mga katutubo, kapwa katutubo niya, kundi para sa masang Pilipino. Isa-isang aktibong tagapagtanggol ng karapatan ng mga mamamayang minorya mula nung siya ay isang batang aktivista sa Universidad ng Pilipinas. No? Inaalay niya ang halos buong buhay niya sa pagtatanggol sa mga Moro at katutubong komunidad. Siya isang manunulat, kasi journalista, at co-chairperson ng Sandugo Movement of Moro and Indigenous Peoples for Self-Determination. At siyempre, the most exciting thing, siya ang ika-11 nominee, Makabayan Coalition's 11th senatorial candidate. Alam natin na Makabayan ay naglunsad ng kanilang koalisyon para sa darating na halalan bilang mga representante natin sa Senado. Kaya hindi na natin patagalin kasamang Ted, pakilala natin ang ating panauhin sa gabing ito. Walang iba kundi si Amira Mekmek Lidasan. Mek, magandang gabi at bumati ka sa ating mga kahimpapawid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Assalamualaikum po kapag baka may nakikinig po mga kapatid kong Muslim, Moro. Meron, sigurado. Okay, so, well, matagal-tagal ka na rin hindi napasyal dito, Mek, ano? Ganyan naman yung last nating pagkikita dito sa Roma. So, anyway, marami tayong pagkukwentan sa gabing ito at handa kami makikinig sa iyo. So, ano nga ba unang-una sa lahat, no? Ano nga ba itong Sandugo Movement of Moro and Indigenous Peoples for Self-Determination? Medyo maganda yung self-determination pero hindi natin masyadong naintindihan ito. Anong ibig sabihin ito? Opo, ito po yung pagsasama-sama ng iba't ibang mga organisasyon, mga lider komunidad mula po sa mga katutubo at saka mga Moro. Ah, Nailunsad po namin ang um, movement na ito nung kami po ay nasa kasagsagan ng aming lakbayan ng pambansang Minorya. Ito po yung pagmarcha namin mula sa iba't ibang mga probinsya. Dala-dala namin ang mga issue ng mga nasabi nyo kanina, no? Yung pag-agaw ng mga lupa ng mga katutubo at Moro, yung mga mapamisalang minahan, dam sa aming mga komunidad. Dala-dala namin ang mga issues ng human rights violation at dinala namin sa Maynila, kinatok ang iba't ibang mga ahensya, lalo't-lalo na ang Malacanang, para pakinggan ang boses ng mga pambansang minorya o ang mga Moro at saka mga katutubo. At dito namin binuo sa pamamagitan ng pagkakaisa, no? Siguro parang sa history, pagka nakuha natin, pre-colonial times, blood pact, no? Ng mga katutubo at saka Moro na nagpapakita ng pagkakaisa namin ay mayroong pinagmulan yan. Yung pagkakaisa ng mga Moro at Katutubo laban sa kolonisasyon ay nagpapatuloy hanggat sa ngayon. So, ito yung simbolo ng organisasyon ng Sandugo o yung movement na iyon. Ngayon, bakit siya mayroong apelidong self-determination, no? Kasi nakita nyo naman po na dahil sa kolonisasyon, dahil sa pagsakop sa atin, ang kultura, ang pamamahala, ang governance ng mga katutubo at Moro ay naudlot, hindi nakapagpatuloy. At gustong gawing progresibo, gustong ipaunlad, no, ang kultura na ito, ang pamamaraan ng pamamahala,
pero hindi nabigyan ng puwang kahit nung tinayo na ang Republika ng Pilipinas or post-colonial times, no? Magpasa hanggat sa ngayon, ina-assert pa rin ang right to self-determination na ito o ang karapatan sa sariling pagpapasya. Isa siyang human rights internationally acknowledged, nakasaad no sa mga UN declarations na dapat kilalanin sapagkat ito na lang yung depensa ng mga kababayan ninyong mga Moro at Katutubo para protektahan ang lupang ninuno, para protektahan ang mga komunidad na kung saan kami nakatira, at syempre para sa hinaharap o yung susunod pang henerasyon sapagkat nasa mga lupang ninuno na ito ang ating mga likas na yaman, natural resources, yung yaman ng ating bansa. So, kung tutusin, di ba? So, yung ipinaglalaban nyo ay hindi lamang ipinaglalaban yung sariling karapatan bilang mga katutubo, hindi mga karapatan nating lahat ng mga mamamayan, Pilipino sa ating bansa na may karapatan na ika nga makinabang doon sa mga likas na kayamanan, no? Dahil napakasagana ng ating bansa sa likas na yaman, ngunit ito'y pinagsasamantalahan at nagpasasa lamang ang mga iilan. So yung laban ng mga Moro ay laban din nating mga Pilipino, lalo-lalo na ang masang naghihikaw. So kasamang Ted, meron kang gustong itanong bago tayo doon pumunta doon sa eleksyon? Okay, kasamang Mek, ah, ano po ang magandang gawin naming mga migrante o maitutulong namin sa inyo, sa mga ating mga kabayang mga katutubo at mga Moro? Opo, maraming salamat po. Unang-una po, malaki na po yung naitulong ninyo. Nabanggit po kanina sa akin ni Father Aris, no, na minsan na po akong nagkaroon ng oportunidad na makapunta ng Roma at makasalimuha po yung iba't ibang organisasyon dyan, lalo na po yung grupo ng mga migrante. Tinulungan niyo po ako na may palaganap yung boses ng mga kapatid nating mga Maranao na sa panahon po na iyon, nung bumisita kami dyan, ay kinakaharap po nila yung matinding pambobomba sa Marawi City, the only Islamic city in the Philippines, at saka po yung pagkasira ng kanilang mga bahay, pagkasira ng kanilang komunidad, yung livelihood, no, yung sapilitang pagpapalayas po nila, ay nakatulong po ang mga grupo ninyo dyan sa Roma para po maipalaganap yung usapin ng mga kapatid natin. Yung hinaing nila na itigil na yung pagmobomba, itigil na yung martial law sa Mindanao, at saka bigyang puwang yung usapang pangkapayapaan. No? Ikalawa po, dyan din po nagkaroon ng parang nag-host ang Rome ng dalawang usapang pangkapayapaan. Yung pong sa Moro Islamic Liberation Front at yung pong sa National Democratic Front, na kung saan ang issue po ng mga katutubo at saka ng Bangsamoro ay nakalapag po yung karapatan po sa lupa, karapatan ng mamuhay na matiwasay, karapatan na hindi ma-discriminate, no? Magkaroon ng tunay na representasyon sa Kongreso, sa Senado at iba pang political spheres. At saka po, katulad din po ng karaniwang tao, magkaroon ng trabaho, yung pong makauwi na rin po yung ibang mga migranteng Moro at saka migranteng Katutubo ay makauwi na rin po sa probinsya, sa Pilipinas para po dito na rin makapagtrabaho, makapiling ang kanilang pamilya. So ito po yung mga issue na nadala po ng ninyo noon sa amin at nihikayat namin na maipagpatuloy kasi hindi po natutapos yung atake sa hanay ng mga Moro at saka ng mga Katutubo. Kahit po sa under ngayon kay President Bongbong Marcos, kinakaharap pa rin po namin yan. Lalo na po yung nag-intensify po yung
relasyon ng ni Marcos sa US government at tinayo na naman po yung mga EDCA sites doon po sa aming mga lugar. Lalo't lalo na po sa mga kapatid nating mga Cordillera people. Doon po sa Cagayan, doon po sa Kalinga. Kumaharap naman po sila ng mga aerial bombardment to clear po yung area daw of kumakalaban sa gobyerno para maipatayo nila yung mga Enhanced Defense Cooperation Agreement sites na kung saan kumbaga parang base militar no ng US na naka-disperse sa iba't ibang sites probinsya diyan sa norte, sa Kalinga, sa Cagayan Valley, at kung papansin ninyo ay nakatutok sa West Philippine Sea at sa China. So parang tayo po ang magiging lunsaran na naman ng giyera ng US versus sa China. Sa mga lugar natin, itinayo yung mga base na yan. At grabe po naapektuhan ang mga kababayan natin dahil sila po, ang mga komunidad po nila, ang binobombahan ngayon at minsan ginamitan pa nga po ng phosphorus, no? Yun pong nakakapaminsala sa katawan ng mga tao, no? At sa kapaligiran din. So, mas makakarinig pa po kayo ng paghihikayat namin na may dala ninyo ang boses ng mga kapatid nating mga Bangsamoro at saka mga katutubo. Ikatlo po, kayo po ay mayroong kasamang migrante na mayroon pong anak na magpasahanggat po sa ngayon ay hinahanap namin. Siya po ay missing, no? Si Bazu, ang kilala po namin siya as Bazu. Siya po ay isang IP advocate at mahabang panahon po bilang estudyante at bilang NGO worker ay binigay niya po ang kanyang talento, kakayanan na magsulat, magpropaganda para po sa mga kapatid na katutubo mula sa Cordillera. At siya po, katulad ng kasama po ng isang IP na Cordilleran na si Dexter Kapuyan ay dinampot po, dinukot at magpasanggat sa ngayon po no ay hinahanap namin lumalagpas na po ang 1 taon. So kaya po yung kampanya po ng mga dinudukot, sa pilitang nawawala ng mga kapatid ninyong katutubo, leader komunidad, ay nagpapatuloy pa rin po yung kampanya at nagpapasalamat po kami dahil nadadala nyo po sa inyong himpapawid, sa inyong mga organisasyon ang mga issue na kinakaharap po ng mga kapatid ninyong Bangsamoro at saka mga katutubo. Dito naman sa Roma, alam natin na ang Santo Papa no ay talagang napakalapit ang kanyang loob sa mga katutubo. At dahil malaki ang kanyang paniniwala na kung hindi dahil sa mga katutubo ay hindi rin natin matatamasa itong mga biyaya na meron tayo ngayon, no? Kaya nga kasi sila yung mga itinuturing na pangunahing tagapangalaga at tagapagtanggol no sa ating mga likas na yaman, no. So yung primary vanguards. Last week nga nagkaroon kami dito ng mga bisita at nagkaroon ng caravan ang mga hanay din ng mga katutubo ng Latin America, no. At nagkaroon sila ng audience sa Justice and Peace Commission dito sa Roma at ito nga yung bitbit nila dahil dumaan din sila sa amin, no. So ay mga Brazil. So yung mga kwento ngayon ni kasamang Mekmek ay talagang walang pinagkaiba, no, doon sa nagaganap din. At pinag-usapan nga rin na habang nagdadialog kami dito na daan-daan din ang mga naging martir ng mga katutubo dahil sa kanilang pangangalaga at pakipaglaban para sa kapakanan ng ating kalikasan at ng buong sambayanan. So, yan ay isang napakahalagang isyu na dapat din nating isipin, mga kahimpapawid. Kasi kung hindi din dahil sa mga katutubo,
itong mga tinatamasa nating biyaya sa ngayon ay maring wala ito. Dahil sa kanilang pangangalaga sa ating kalikasan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ika nga magkaroon ng pag-uunlad. Pero ngayon, sila naman ngayon ang tinutugis, no? Sila naman ngayon ang na-marginalize. So, yun yung mapunta na tayo ngayon doon sa nalalapit na kasi ang, di ba? Christmas season na at mayroon ding election season. Kasi sa atin, may panahon ng Pasko, may panahon din ng eleksyon. Ah, nakapagpasya ang Makabayan Black at nagbuo sila ng isang koalisyon at binubuo ng labing isa no, na tatakbo bilang mga senador. At medyo bago ito kasi alam natin na may mga party list na mula sa hanay ng mga masa, pero ngayon ay sa Senado, no? Medyo mas kakaibang ika nga pakipaglaban ito. So, maaari mo bang maikwento ng bahagya kasamang Amira ang tungkol dito sa pagbubuo ng koalisyon at ano yung pinaglalaban at bakit sa Senado ang ating pinasok? Opo, nakita po natin no nitong mga nagdaang taon no ang Senado po kasi ay punong-puno na ng political dynasties at nakita rin natin kung saan ang mga malalaking batas no, mga importanteng batas tungkol sa na ating hinapag no sa hanay ng mga progressive political parties ng under Makabayan, like Bayan Muna, no? Hinapag sa Kongreso, maaring makapasa ito sa Kongreso pero sa Senado ay hindi pumapasa, no? So talagang maraming ganun ding mga experience, no? Ikatlo ay yun nga yung mga malalaking mga desisyon sa buhay ng mga taong bayan, ng mga karaniwang tao at maski na rin ng mga migranteng Pilipino ay talagang nagagawa yung mga batas no na nagro-rule sa atin ay nagagawa sa Kongreso at saka sa Senado. Siyempre hindi natin may aalis na very recent yung pagpasa ng Anti-Terrorism Act of 2020 no na kung saan naging larangan ng ang Senado ng matinding matinding pag-uusig no sa kanila nanggaling ang pag-author kasama ng Kongreso ng pag-author ng mga makapaminsalang mga probisyon na nagsisikil sa ating mga karapatan at naipasa nila ito. So gusto natin na ang magkaroon ng tsansa ang taong bayan na ang boses niya ang mailagay sa Senado at sa Kongreso. Sa Kongreso, nagagawa natin yan sa pamamagitan ng pagpasok ng party list. May ilan din na nahihikayat na mga progresibong Congress people na sumandig no, sa mamamayan. Sa ating intense lobbying, nagagawa ito. Sa Senado, napakaliit ng tsansa, no? Napakahirap tumakbo dahil sa napakalaki ng arena, no? Pero sabi nga natin, nakikita din natin yung kakulangan ng tunay na oposisyon, tunay na boses ng taong bayan sa loob ng Senado. Naging na to for the past years, naging sabi nga ni Kadaning Ramos, family business, no? Political dynasty na kasi ang namuno. Nandyan ang mag-inang Bilyar, magkapatid na Cayetano, no? Nandyan din ang magkapatid na Estrada Ejercito, no? So nagsasama-sama sila diyan sa loob ng Kongreso at umiinog lamang sa Senado, umiinog lamang sa kanilang mga pamilya ang mga interes, ang mga batas na ilalabas sa kanilang interes lamang. So ito yung isang malaking naging naisip ng Makabayan na panahon na para talagang ilabas natin ang boses ng taong bayan, ilagay natin
ang issue ng taong bayan na pag-usapan sa panahon ng eleksyon. Yung plataporma ng taong bayan ang marinig at para makita ng taong bayan na may nakikinig at nagdadala ng kanilang boses at uh, pipilitin ng makabayan koalisyon na ipanalo, no, sa pamamagitan ng tulong ng taong bayan ang ating slate, no, at sa pamamaraan na kung saan naipakita natin na nakapagpanalo tayo ng mga party list, no, katulad ng Bayan Muna noong 2001, bago din sa atin yon, pero pinapakita natin na sa ating sama-samang pagkilos, sama-samang paghihikayat sa taong bayan ay maaaring maabot natin, no, ang maipasok sa Senado ang boses ng taong bayan, ang interes ng taong bayan. Okay. Ma'am, meron lang po akong tatanong. Nalalapit na po ang pambansang eleksyon sa atin at nabalitaan natin na isa ka sa mga tatakbo sa pagkasenador. Bakit po si kasamang Almira Meklidasan ang aming pipiliin? Unang-una po, walang nagre-represent po sa tunay na nasa laylayan, no, ng sambayanan, yung mga kapatid ninyo pong Moro at saka mga katutubo. Ang track record ko po ay halos namulat na po ako sa hanay ng Moro at saka sa pakikibaka ng Moro at saka ng katutubo. Alam niyo po, para sa amin po mga Moro ay dahil po sa history natin, no, sa Mindanao, talaga pong parang mabubuhay po ang isang Moro na naiisip niyang kakompetensya o kaya kalaban niya ang mga kapitbahay niyang katutubo o kaya Christian settlers, no? Pero sa pag-aaral ko po at saka po sa pakikisama ko po, no, sa mga interfaith movements sa Mindanao, yung mga Duyog Ramadan na kung saan naimbitahan po ako, ay nakilala ko po ang mga kapatid na katutubo, mga Christian settlers at mas naging mahigpit po nakasama ko po sila sa mga pakikibaka laban sa mga pagtatayo ng plantasyon, mga minahan, militarisasyon. Nakita ko po ang similarities ng pakikibaka, ng sitwasyon ng Moro at saka ng katutubo at ng mga Christian settlers at yung aspirasyon ng self-determination. Kaya po, yun po ang track record ko na halos kalahati na ng buhay ko po ay nasa piling ng mga nakikibakang Moro, katutubo at mga Christian settlers sa Mindanao. Ngayon, bilang pong plataforma namin sa aming grupo, kasi ako po ay hindi tumatakbo bilang individual, kundi kasama po yung mga representante ng aming grupo mula po sa Sandugo, Katribo, Moro Christian People's Alliance at iba pa pong organisasyon na nasa Mindanao at iba't ibang parte. Kami po ay unang-una, pino-forward po namin ang plataforma namin na kilalanin ang aming karapatan bilang mga pambansang minorya, karapatan sa lupang ninuno, maprotektahan ito, may maipaunlad ito at karapatan na isulong ang aming sariling pagpapasya, no? So, iyon po. Ikalawa po, kami po ay isinusulong ang kapayapaan. Yung tunay pong kapayapaan, kasi nakakalungkot po na ang kapayapaan po, usapang pangkapayapaan po, na kung saan nirepresenta ang Bangsamoro sa hanay ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front, ay kapos doon sa pagkilala sa karapatan ng mamamayang Moro. Nakakalungkot nga po dahil sa mga pinirmahang mga usapang pangkapayapaan na ito, nakikita na hindi sapat doon sa pagtugon o pag-resolve sa root causes of the conflict sa Mindanao. At kung malalaman nyo nga, recently, may mga desisyon ng Supreme Court na lalo pang nagpagulo at
kumbaga committed doon sa karapatan namin sa teritoryo. Ito yung desisyon ng Supreme Court na ihiwalay ang Sulu mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ikatlo po ay kultura. Sa amin po, ang kultura, meron po kasi tayong katutubong kultura na sa konotasyon po ay parang makaluma yan, tradisyonal yan, backward yan. Kasi po, hindi siya napagbigyan na ipaunlad at saka dahil po ang material na batayan namin sa aming mga probinsya ay ganun din po, pobre, kabos, backward ang agriculture, backward ang pamamaraan ng pagsasaka. Kaya hindi po at saka wala pong serbisyo katulad ng eskwelahan. Nung itinayo nga po namin ng eskwelahan, ay ito naman ay tinrete ni Duterte na bombakan, sa pilitang ipinisara. So gusto po namin na yung kulturang progresibo, kulturang tumutugon doon sa pangangailangan ng mga kapatid ninyong Moro at Katutubo na mapaunlad ang kanyang pamayanan, maprotektahan ang kanyang komunidad. So kultura po ito na magbabind sa atin, mag, maglalo pang maghihikayat ng pagkakaisa ng iba't ibang mga mamamayan sa ating bansa. So ito po yung gusto namin payabungin, paunlarin, so makapagpalabas po ng mga resolusyon, batas na makakapagpaprotekta po, makapagpaunlad at payabong ng kultura ng mga Katutubo at Moro bilang kultura na ipaproud ba? Ikaka-proud ng sambayan ng Pilipino. Yun doon sa tatlong punto na yun ay napakahalaga, no? Yung right to self-determination, kapayapaan, at yung kultura. So ito yung bitbit at pinaglalaban ng ang buong koalisyon ng Makabayan. Nabanggit mo kanina, Mek, yung root causes, no? Kasi balikan natin doon sa usaping pangkapayapaan. Hanggang ngayon, di pa rin natin natamo yung ganap na mapayapang Pilipinas kasi hindi tinutugunan yung mga ugat, no? So ano ba itong mga ugat ng mga suliranin o problema na kinakarap natin na sa nagdudulot ng matinding kahirapan sa atin? Opo. So, titingnan niyo po sa ngayon, Uh, despite na meron pong autonomous region in Muslim Mindanao at yung bago po ngayon, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, and despite of the two peace negotiations with MNLF and MILF, nananatili pong magulo ang aming lugar sa Mindanao. Unang-una po ay nananatili po kasing militarized ang aming lugar. No, ang militar po ay nandoon sa aming lugar kasi kasabwat po sila doon sa pagkitil ng aming karapatan, kasabwat po sila doon sa pangaagaw ng lupa, no, lalo't lalo na po mayroon pong mga puwersa ng militar na binubuo para lang po gawing investment defense forces o tagapagbantay ng mga multinational corporations, transnational corporations na may mga plantasyon, minahan, trosohan sa aming mga lugar, no? Bukod po diyan ay so ibig sabihin po, malaking bilang ng mga lupa ng mamamayang Moro at Katutubo ang inaagaw, sa pilitang inaagaw. Pero ang nakakagalit ay iba po ang ginagamit ng mga rason kung bakit minimilitarize ang aming lugar. Una pong sasabihin ay may mga terorista dyan. Nagamit po yung war on terror, no, to bombard ang aming mga communities. Nagamit din po yung um, presence ng mga Abu Sayyaf, ng mga ISIS, no? Tapos nilump together po yan sa lahat ng mga armadong grupo, kahit yung may mga legitimate grievances po na armadong grupo sa Mindanao, ay pinaratangan na po ngayon ng mga nanggugulo lang, terorista. Terorista. Oo, at saka yung umabot na nga po sa punto na kahit ang MILF at MNILF ay inilagay na rin po doon sa listahan ng maaaring maging network, no, ng Al-Qaeda sa at ISIS
sa Mindanao. So dahil po dyan, nagiging legitimate yung mga all-out wars, yung martial law sa Mindanao, yung aerial bombardment na nagre-resulta po ng malawakang paglikas ng ating mga kababayan. Maabot po lagi ng kalahating milyon. Halos nauubos po ang populasyon namin pagka may mga gera. At ang tagal po bago makabalik at makarecover. Ang Marawi City nga po magpasa hanggat sa ngayon ay hindi po sila nakakabalik dahil iba pong klaseng rehabilitation program din ang ginagawa ng gobyerno, ginagawang turismo, nagpapatayo ng mga infrastructure na hindi po kailangan ng mga mamamayan. Yung pong bahay, yung pagpapagawa po ng bahay ng mga kababayan natin ay hindi po yun ang pinaprioritize. Kung bigyan naman po sila ng kompensasyon, dahil ito po ang pinagmamalaki ni Presidente Marcos, may compensation board na, kakarampot ang binibigay sa kanila at hindi po talaga kumakasya doon sa pangangailangang ma-rebuild ng mga kababayan nating residente ng Marawi City ang kanilang buhay. Kaya ito po nagdulot po lalo ng kahirapan, ng poverty. Kaya hanggat sa ngayon po, number one pa rin po sa kahirapan ang mga Moro areas, lalo na po ang mga katutubo, no? At saka po pati po sa usapin po ng sweldo, pinakamababa pa rin po kung may trabaho man kasi kalakhan ay walang trabaho, no, ang mga kababayan nating Moro at Katutubo dahil na din sa matinding diskriminasyon na kinakaharap ng mga kapatid ninyo, no. Tapos matindi rin ang illiteracy rate kasi ibig sabihin hindi pa rin tuloy-tuloy ang mga serbisyo. So napakahirap ng ganitong sitwasyon kasi wala pa ring katiyakan sa maayos na pamumuhay ang mga kapatid ninyong Moro at Katutubo, bagkus tuloy-tuloy pa rin ang militarisasyon, no, ang sapilitang paglilikas ng mga mamamayan dahil sa patuloy pa rin ang pag-aagaw ng lupa to pave way sa mga multinational corporations na nag-iinvest sa plantation, mining, pagtutroso, pagtatayo ng dams na nandoon sa mga ancestral domain, ancestral lands ng mga Moro at saka mga Katutubo. Ayun, napakaganda nung interesting yung marami pa sana akong gustong itatanong pero medyo kinain na tayo ng oras. Kasama Ted, baka mayroon ka pang tanong. Eh, ma'am, yun pong huling mensahe po ninyo sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig dahil nakakapos na po tayo sa ating oras. Napaka, dapat po matagal-tagal pa yung ating pag-uusap dahil napakaganda yung mga nasagutan sa amin. Masusundan pa yan, masusundan. Sige, maraming salamat po, no. Bagamat ang layo po ng Roma, ng Italia, kami po ay nakakasiguro na sa tulong ninyo ay may aabot yun pong um, boses po ng Makabayan Slate, yung pong aming plataforma at yung pong aming panata, no, na dadalhin natin ang boses ng taong bayan sa Senado. So maraming salamat po sa mga oportunidad at inshallah po makabisitang muli sa inyo. Pero kami naman po ay kampante na sasama-sama po nating pagkilos ay mai-put forward po natin ang agenda ng taong bayan, ang laban ng taong bayan. Maraming salamat po. Wassalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat, Amira. Yan po ang ating napakinggan, mga kaimpapawid, si Amira Meg Lidasan, tumatakbong kasama doon sa Makabayan Coalition bilang senador sa darating na halalan 2025. Muli, maraming salamat at magandang umaga sa iyo, kasamang Meg. Maraming salamat po.